I'm getting old. Sa rounds ng ospital, hustle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye pilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, Los Bobby, MD, para sa pamilya, laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Pero kahit tumatanda na tayo, kailangan pa rin natin ng tamang advice. Tignan natin to. Okay, ito ay galing sa Department of Health. And, well, basically, yung usapan dito ay tungkol sa sigarilyo. Malaking usapan na yung nangyari tungkol dun sa bata na namatay dahil sa vape, no? Or sa vape-related illness kung nung nakaraan. Pero syempre, hindi pa rin nawawala yung factor ng paggamit ng sigarilyo. Okay? Kasi ito yung madaling makuha, madaling mabili, kung saan-saan. Kahit anong tindahan sa labas, may nagbebenta pa rin ng sigarilyo. Sad lang is kahit sa tapat mismo ng paaralan may nagbebenta. Tapat mismo ng hospital may nagbebenta. Now, bakit ba nahuhumaling pa rin ng mga tao sa sigarilyo? Nakakataas daw, sabi nila, ito ng energy, pampagana, mas mabilis bumaba ang tiyan. Pero maliban dun sa mga naiisip nilang ito, maraming negatibong epekto ito. Isa dito, syempre, financial burden. Pag sinabi natin financial burden, yung pambili mo ng sigarilyo, maraming magagamit yan. Okay? Alam naman na natin na yung sigarilyo, napatawan na yan ng tinatawag nating tax. Sorry guys, kung kailangan ko sabihin ng tax, kahit sobrang sakit sa tenga ang tax ngayong buwan na to, or kahit ngayong linggo pa lang. Okay? Itong YouTube pa lang may nagbabadyang tax na by June, 'di ba? Pero syempre, itong tax sa sigarilyo ay due to sin tax, 'di ba? And yung pagtaas ng presyo ng sigarilyo at mga produktong may related sa bisyo, may karagdagang fund to, no? May dadagdag para sa kalusugan na projects for kalusugan sa ating bansa, no? Pero magkano ba ngayon sa merkado? Base dito sa post ng Department of Health, ang isang pakete nag-average siya 78 pesos. 78 and 58 cents. Pag ganun, ano bang nabibili ng 78 pesos? Well, dito sa poster or infographic nila, makikita mo dito anong nabibili ng 78 pesos. Sabi dito, zoom natin, yan. Halaga ng 78 pesos, 3 lata ng delata or sardinas. Now, ang bakit naman na naging example mo ay sardinas? Processed food pa rin siya. Though, siguro, yung 3 lata ng sardinas, though that is the cheapest source of food na pwedeng readily available na kainin. Marami pang pwedeng examples. Yun, better yun. 10 piraso ng itlog, pwedeng iulam yan for the entire week. Para sa pamilya, pwede rin breakfast or almusal, 'di ba? Mas healthy pa 'yon. 3 piraso ng talong, wow. Pero ang mahal naman ng talong, pero syempre at least 'yun healthy, no? 2 kilo ng bigas. Okay, may nabanggit naman na silang 20 pesos na bigas, pero syempre, yung sabi nga ng na normal na presyo ng bigas is around I think 35-40 pesos, no? Na presyo ng bigas sa merkado. That's excluding yung subsidized rice na nababanggit, which is 20 pesos na heavily subsidized. Meaning, kapag sinabing heavily subsidized, again, ang nagbabayad ng extra ngayong gobyerno na nanggagaling din sa taxes natin. So, parang similar din yun. No? Same presyo pa rin. Aabot ka pa rin ng 40 pesos siguro. Okay. So, ang tignan natin yung regular price ng rice, which is 38 ganon. So 38-40 pesos,
which is 2 kilo ng bigas ang nabibili mo sa isang pakete lang ng sigarilyo. Diba? Ano pa? 10 at gang 20 piraso ng saging. Pwede na yung merienda, diba guys? Saging, rich in potassium, readily important siya, lalo na ngayon sa mga nag-ehersisyo, sa mga nagtatrabaho, madaling mapulikat. Okay, potassium is also important sa mga pasyente may hypertension. It's better than sodium. Okay, di ba? Pero syempre, always stick to your dietitian. Kapag pinag-uusapan ay pagkain, pag nakita nyo 78 pesos, ano ba yung pwede nyo mabili sa 78 pesos? Syempre, isang buong ulam na yan, no? May kanin, meron na ring ulam, sabi ko pa lang, no? Ulam at saka kanin pala. Sorry, correct ko lang yun. May ulam ka, either combo meal ito. Mahal na ngayon, di ba? May gulay ka na, may karne, may 1 cup rice ka na. Libreng sabaw pa, 78 pesos. Kumpara sa isang pakete ng sigarilyo. Okay? Ano pa ang nadidulot ng isang pakete ng sigarilyo? Siyempre, maliban dyan, 20 pieces yun ng cigarette sticks, pero ang problem dyan, in the long term, magkakaroon ka ng sakit. So, i-risk ba yun na magkaroon ka ng ganong mga klaseng sakit? Isipin nyo kung saan nyo pwede pang magamit yung 78 pesos na yun para sa kalusugan, para sa pinansyal, para sa pagtustos sa inyong pamilya, para sa pambayad ng bills, pambayad ng kuryente. Okay? Kung nakakaubos ko ng isang kaha ng sigarilyo kada araw, okay, compared mo times 30. Yung magaling sa math pero malaki yun. Kung isang araw nakakaubos ka ng isang pakete, isipin mo kung gaano kalaki na ang nagagastos mo dahil lang sa bisyo mo. Okay? Mag-isip-isip ka. Kung nagsisimula ka pa lang, pinakamainam pa rin ay syempre, tanggalin mo na yung paninigarilyo. Kasi hindi ito makakatulong sa'yo in the long run. It will just further push, okay, your cravings for nicotine, and also it will harm your loved ones. Asawa mo, anak mo, mga kapitbahay mo, okay, kamag-anak mo, nanay, tatay mo, sino man na malapit sa'yo, pag nalalanghap nila yung usok ng sigarilyo mo, sila din ang nadadamay. Okay? So, pag-isipan natin, saan natin pwedeng magamit pa ang 78 pesos na pambili sana sa isang pakete ng sigarilyo? Kahit bumili ka ng tingi-tingi, saan mo pwede pang gamitin yung pambili ng sigarilyo mismo? Marami pa. Okay? Mag-decide tayo ng maigi. Okay? Kagaya din ng halalan, okay, or election natin, mag-decide din tayo ng tama para sa ating kalusugan. Ilang naman, hopefully may nakuha kayong magandang impormasyon sa ating bunting video. See you guys.